Okay, Carla. So ngayon naman, syempre kanina nung pinag-uusapan natin yung daloy ng trapiko lagi, especially Christmas season na. So dapat lagi tayong nanonood sa TV, nakikinig sa radio. Syempre yung MMDA lagi tayo na-update. Pero alam mo ba, Carla, na bukod sa ginagawa ng MMDA na ina-update tayo at inaayos yung traffic, recently lamang, the other day, nag 1 month na yung Yolanda after magyari yung Yolanda. At 309 pala na rescuers from MMDA ang pumunta specifically sa Tacloban at sa Palo Leyte para tumulong sa mga kababayan natin. So ngayong umaga mga boss, makakasama natin ang General Manager ng MMDA. Walang iba kundi si Miss Corazon Jimenez. Good morning, ma'am. Good morning sa iyo, Carla, Jules. Alright, ma'am. So ma'am, firstly, before we talk about the Christmas lanes and all, pag-usapan po muna natin, ma'am, yung naganap po na recognition or awarding ceremony for the rescuers po. Oo, nangyari po yan kahapon, yung 309 na sinasabi natin na Tacloban, including myself yan. Binigyan po namin ng recognition at para pahalagahan ang kanilang ginawa doon. Nung nangyari po ang Yolanda, kami yung first responder nga na tinawag. So rescue team kaagad ang pinadala namin. Marami ho kaming na nakitang mga patay at iyon po ang una naming ginawa. Pangalawang batch naman, yung tinatawag nating debris clearing. Importante yon dahil yung sa debris nga, kailangan may madaanan kaagad ang mga tao. Ang atin pong mga transport system ay kailangan maliwanag ang pagdaan nila doon. Lalo na yung mga goods na manggagaling dito sa Manila. So, naging naging activity namin yon or naging trabaho namin yon for 20 days. So, nag-umpisa po kami dyan November 9. Can you imagine? A day after. Tapos, nag-deactivate na po kami noong December 1. Kailangan ibalik na namin sila dito dahil sabi nga ng maraming psychologists din, kung matagal ka na doon, meron ding somehow you get affected emotionally. And ma'am, kayo po, you were there personally. So can you tell us a bit more about your experience? Meron ka bang kwento na talagang hindi mo makakalimutan? Sari-sari kaming kwento, in fact. No? Ako personally, punta ako, this is already November 28 to December 1. So, ang ginawa ko, tinignan ko muna kung anong nangyayari sa kanila sa Tacloban together with the chairman. Nagkaroon kami ng Thanksgiving Mass. Itinayo namin yung monumento ni Carlos Romulo. Naglagay kami ng mga parol. Pero tapos nagpunta ako sa Eastern Samar. Dito ako nagkaroon ng personal experience naman dahil nandun kami sa Hernani, Eastern Samar. Habang naglalagay kami ng tent, umikot-ikot ako doon sa eskwelahan kasi terrible ang nangyari talaga sa Hernani. Blown away ang kanilang maraming gusali, ang kanilang mga bahay-bahay doon. Pero doon sa isang eskwelahan, may napulot akong isang parang notebook, no? An essay that was written by a child, no? Ang pangalan niya Karina Ocampo, kaya nananawagan ako kung sana makita pa siya o buhay pa ba itong si Karina o kaya ang kanyang pamilya. Nakalagay kasi doon ang kanyang pangarap. So gusto kong tapusin yung kanyang pangarap through by funding her schooling kasi gusto niya na maging guro. Alright. So yun ang personal ko, naging Pero marami pa ho sa aming kwento, storya. At ang aming ginagawa ngayon din dahil it brought a lot of memories for our people. So nagkakaroon din po kami ngayon ng critical incident stress debriefing para kasi pag nakita niyo yung mga pictures ng mga patay, di ba? Parang yung iba kwento nila kahapon, hindi sila halos makakain, hindi sila makatulog, laging bumabalik yung yung alaala na yon. Mukhang matindi nga siguro talaga yung mag-i-effect kasi even si Mayor Romualdez, the other time, diba, nasa Senate ata siya nung isang araw, umiyak siya sa harap ng Senate. Sobrang bigat daw talaga. Anyway, ma'am, nabanggit niyo po noong 9th po agad kayo nandun. At during that time, Carla, yun yung wala pang communication lines, Yes. di ba, for 3 days. So sobrang hirap siguro po talaga nung paano po kayo nakipag-ugnayan po dun? Yun ang medyo frustration namin kasi kami lahat may cellphone pero sabi nila may cell site sa ibang areas but actually you cannot communicate. So ang ginagawa namin doon sa Tacloban based on their kwento sa amin radyo, may radyo sila. Tapos, so they're able to do their job very well. I'm very proud of our personnel who were there for 20 days na talagang ang atin pong mga basura, yung talagang naipon during the Yolanda, na ialis nila doon, especially sa major roads. At naglagay po kami, nag-designate kami ng dumping area doon sa Ito pong 309 nag-volunteer po ba sila?
Yes, nag-volunteer, tinanong namin kung pwede namin silang mapadala. Yung iba, syempre, we know that this is their capability. Kaya most of them are coming from the nung MPCG, yung sidewalk clearing group namin, yung aming flood control. At ang mahalaga, meron kaming mga taong pinadala na may, kunwari engineer ka, ikaw ay mekaniko, Yes. ikaw ay karpentero. Mm. Tapos kasi Specialization dala lang. po namin, dala-dala namin, pati equipment. Yun ang maganda, Okay. kaya nakapag-umpisa kami kaagad. Alright, so lastly ma'am, no, on this topic, yesterday nga po, no, binigyan po ng parangal yung mga rescuers. So, ano po specifically yung citation na binigay sa kanila? Ang binigay po sa kanila, nakikita nyo na binigyan sila ng medalya. May medalya, napakahalaga sa kanila yan. Parang, di ba, parang nanalo ka rin sa isang boxing or nanalo ka sa contest, no? Tapos binigyan sila ng, ito ang isang maganda parangal, no? Meron kami nilalagay kasi na badge na marangal, matapat, disiplinado ako. So, pagka nakakaipon sila ng ganyan, especially, no, pag naka-anim na sila, meron silang equivalent na, cash equivalent yon from our chairman. Okay. Tapos kahapon, binigyan din po sila ng extra allowance ni Chairman Tolentino. Okay. Okay, so Jim, pag-usapan naman natin Christmas lanes dahil nga nalalapit na ang Pasko. Ngayon pa Yes. lang, nafe-feel na natin ang mga tao talagang lahat pumupunta na sa malls and we feel it sa traffic. And ito po, magbubukas kayo ng Christmas lanes. Can you tell us a bit more about this? Yeah, the Christmas lane, this is already the third year na ginagawa po natin, ano. Ito po ay mga lanes din po na nandyan na, no? But actually, we want to put emphasis, gamitin natin. Huwag EDSA ng EDSA, huwag Commonwealth ng Yes. Commonwealth, gano'n, ano? Kasi there are 17 areas as of the moment na in-indicate na namin. At ito po ay may advisory naman tayo dyan. So to let you know na sa December 6, mag-uumpisa na po itong Christmas lane natin. Meron pong signages ito na pwede nilang makita habang nagmamaneho sila. So December 6 up to this January 6 po yung Christmas lane. At pagtapos na po ang Pasko, nagiging mabuhay lane na po siya. Okay. Alam mo, Jules, talagang you can't miss it. Kasi personally, nagagamit ko yung isang Christmas lane. Yung signs are very clear. So, wala namang problema kahit hindi ka familiar dito sa mga side streets. Huwag kayong mag-alala dahil very clear ang signages ng MMDA. At Saka saka idagdag nakakatulong na rin natin, Carla and Jules, ano, yung atin pong pagbabawal ng digging that one starts on December 13, January 6. Wala hong diggings muna na inaalaw ang MMDA except for national na mga digging sa infrastructure, no, na especially for DPWH. Meron din ho tayong pagbabawal sa fun run. Fun runs. Oho, dahil nga nakakaano pa ito sa trafiko. At yung tinatawag po nating truck ban, all day truck ban from December 13 to December 20 po ito. Isang linggo po ito na sana mabigyan po natin naman ng bigay daan para sa ang traffic ay hindi ganong kahigpit. Di ba, Ricardo, yung fun runs na mababalik yan kapag after ng Yuletide season para, di ba? Kasi ngayon ban naman siya, so after na lang siguro. Kumain muna lahat ngayon. Para sa mga gusto pumayat, mag-treadmill na lang muna tayo. Sandali lang naman ito actually kasi lang nga yung traffic talagang gusto na. Alam mo naman pag Pasko, maraming lumuluwas dito, maraming nagsha-shopping. So kung pwede lang po, nakikiusap po ang MMDA, sumunod po tayo dun sa ating mga ipinalabas na administrative circulars. Alright, ma'am, bilang pagtatapos po, ano po ba yung maging mensahe natin sa lahat ng mga viewers natin para po magamit nga po lahat ng mga services ng MMDA? Yan, kami po ay nakikiusap. Marami po tayong signages yan na dapat sundan. Nahon na yung mahuli sana sa daan. Yung mga citations na binibigay po natin for any sinasabi nga natin pagbabawal, no? Na kunwari yung sinasabi nating mga number coding, wala ho kaming exemption na binibigay except for days na holiday nga at saka kung mag-a-announce po si Chairman Tolentino when are these exemptions. Pangatlo, gusto ho namin sanang ipalahad sa lahat na kami po sa MMDA ay bumabati ng Merry Christmas sa lahat po at sana nga ay maging makahulugan ang ating Pasko despite the fact na nagkaroon po tayo ng sakuna ng Yolanda. Okay, maraming salamat po. Thank you, ma'am. Okay, so nakasama po natin muli ang General Manager ng MMDA, walang iba kundi si Miss Corazon Jimenez. Thank you so much. Maraming salamat din sa inyo.